she very good potential. Yeah. She very smart. We have one She queen. She shining. When I saw the photo, when I saw video clip, I think, okay, like a shining like a star. Okay, when I watching something, I can watching a little long time. It means she very impressive. Yes. Yeah. Because Yeah. you watch her for a long time. And when I'm interesting, I check something else. Like I check Instagram, I check Wikipedia. What is she from? When she was born? About the young age, what she did? Blah 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 blah. This is the most important. I will not show it to you guys. But this is one of the girls we talked. No, I'm not showing. Okay. This is the one that. Yeah. Another one is the one that I showed you. You said, Give me headache, huh? and there's another Yeah. one that I showed to you. She one of the good candidates. And somebody told me you want her. No, I don't want to say I want her, but she can represent your country, and then she will have more chance to be back to back. Atin nyo pong napanood itong si Nawat sa kanyang exclusive interview sa isang vlogger after na mapasa or ma-dethrone itong Miss Grand 2024. So pagpunta niya dito sa Pilipinas kasama itong si CJ Opiasa ay na-interview itong si Nawat ng isang vlogger, which is tinanong nga itong si Nawat na kung saan ay posible ang back-to-back sa Pilipinas kung maipapadala natin yung tamang candidate sa Miss Grand 2025. So hindi natin alam mga kapolitika kung nagkaroon ba ng negotiation itong si Nawat at itong vlogger kasi pinakita nga dito sa phone. So hindi man natin alam kung sino yung tinutukoy niya, pero marami ang mga nag-i-speculate at marami ang nagsasabi na baka daw si Emma Tiglao ang tinutukoy ni Nawat dahil pinakita nga itong cellphone kay Nawat. So nasa kanila in between yung pag-uusap. Pero ganun pa man ay base dito sa mga performance at mga activities ng Miss Grand 2025 na ipinapakita sa social media in the past few days is masasabi natin na malakas talaga ang laban ni Emma Tiglao. So inuulit-ulit natin mga kapolitika bilang pagsuporta na rin sa ating representative sa Miss Grand 2025 kasi merong post dito na nakita tayo kahapon na tinanong daw itong si Nawat kung sino daw ang nakaka-capture ng kanyang atensyon dito sa dinner at doon sa sashing, at in fact ay nag number 1 nga itong si Emma Tiglao. So tayo ay ang tinutukoy kasi doon sa post ay itong si Emma daw na nakakuha ng atensyon ni Nawat. So hindi natin alam kung totoo yun mga kapolitika. Nonetheless ay totoo naman talaga na stand out itong si Emma pagdating talaga sa comm skills. So magagamit yung sinasabi natin paulit-ulit na magagamit itong si Emma sa mga hosting, sa mga activities dahil napaka versatile katulad rin ni CJ Opiasa. So si CJ Opiasa ay napaka versatile rin na beauty queen, pero pagdating siguro sa rampahan is medyo lamang itong si CJ Opiasa kumpara dito kay Emma Tiglao kasi yun talaga ang expertise ni CJ, but pagdating sa face card is medyo lamang rin naman itong si Emma. And mga kapolitika, ating pag-uusapan kasi hindi talaga pwedeng i-disregard ni Nawat itong si Emma kasi kung yung matatandaan is nagsorry nga siya nung na-offend niya ang mga Pinoy dito sa biro niya daw kay Atisa Manalo. So bakit siya nagsorry that time? Kasi alam natin na malaki rin ang pera na naipasok ni CJ Opiasa kahit maikli lang yung panahon na nag-reign siya, na natili siya dito sa Miss Grand, ay malaki po ang pera na naipasok ni CJ Opiasa dahil sa kanyang mga guestings, sa kanyang pagbisita sa mga probinsya kasi we believe pinapasok na mga salapi nitong si CJ Opiasa sa Miss Grand International 2025. So we believe na pag pupunta siya sa mga probinsya ay meron rin pong porsyento kasi dala niya yung titulo ng Miss Grand 2024. So merong mga yan sa mga fashion show niya, sa mga TV guestings niya, sa mga interviews. So merong porsyento doon na napupunta sa Miss Grand, kung kaya nga hindi na siya pina-live selling ni Nawat. So yun po ang bottom line kung kaya nung na-offend ang mga Pinoy dito sa biro ni
ninawat sa kay Atisa Manalo, ay agad-agad siya nagsorry kasi siya mismo sa sarili niya ay naniniwala siya na malaki ang kanyang utang na loob sa mga Pinoy. Pero ang gusto rin kasi ng mga Pinoy mga kapolitika ay hindi lang tayo mananalo dahil na-dethrone, nag-back out yung winner. Kung maaari lang ay gusto sana ng mga Pinoy na koronahan mismo doon sa kompetisyon. So yun, okay naman yun na meron tayong corona dito kay CJ Opiasa, pero mas maganda siguro na mismong sa competition ay na-declare na Pilipinas yung nanalo. Okay, so yun po ang bottom line. Kung kaya ngayon ay sa tingin natin ay nakuha talaga ni Emma Tiglao ang atensyon ni Nawat, kasi sabi niya dati ay send me someone na mala CJ Opiasa daw para magkaroon ng corona ang Pilipinas. Pero overall talaga doon sa ipinakita ni Emma Tiglao kahapon or nitong mga nakarang araw ay masasabi natin na posible talaga, malaki ang posibilidad mga kapolitika na back to back ito para sa Pilipinas at nasa kay Nawat ang pinal na desisyon. Samantala, meron pong balita pala dito sa Miss Universe dahil isa sa mga powerhouse na bansa itong South Africa ay hindi po makakadalo mga kapolitika dito sa Miss Universe 2025 sa kadahilan ng maikli na yung kanilang preparation, at base dito sa kanilang announcement, Miss South Africa will not compete at Miss Universe 2025. In a shocking and deeply disheartening announcement, the new leadership of the Miss South Africa organization confirmed during a press conference today that they will not be sending their 2025 winner to the 74th Miss Universe pageant. The reason cited was the extremely short preparation time between the Miss South Africa 2025 finals on October 25 and the Miss Universe 2025 finals on November 21, leaving less than a month for their queen to prepare. Okay? So yun po ang mga kaganapan at mga exclusive na mga update dito sa larangan ng beauty contest. So mga kapolitika, ano po ang inyong mag-reaction sa overall na performance ni Emma Tiglao dito nitong mga nakarang araw, at yung mga activities nila today at sa mga sunod na araw is patuloy pa rin po nating i-update at magbibigay tayo ng mga sariwang impormasyon.